Hi fam, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, i-share ko na sa inyo ang budget and itinerary ng ating Hanoi Sapa 7-day trip. So if you want to know more, please keep on watching. So halika na, simulan na natin to fam. So again, itong Hanoi na to, ito yung trip na kasama natin si Cass Vanessa. Sinama ko talaga siya kasi ang mura ng flight na nakuha namin from Vietnam Airlines. And I know na mura talaga ang mga pagkain, accommodation, transportation sa Vietnam. Kaya sabi ko, kayang-kaya natin to Cass, sumama ka na. So ayun, luckily, nahikayat natin si Cass na sumama. And nagpatulong din kasi ako kay Cass, no, sa mga ibang contents na kailangan kong i-shoot for a brand. Anyway, simulan na natin. So, fam, lahat ng mga expenses dito is good for 2 packs kasi dalawa kami ni Cass Vanessa. So, lahat ng mga nilalagay ko ditong mga amount is para sa dalawang tao. So, at the end of the vlog, i-divide 2 na lang natin to lahat kasi same naman kami lang ginawa ni Cass, same lahat kami ng expenses. So, pre-departure expenses muna tayo. Yung flight namin is via Vietnam Airlines, Manila to Hanoi, Manila. It's 14,800. Pag dinivide nyo yan, around 7,000 pesos. Yan yung sinasabi ko na ang swerte namin na makakuha ng murang ticket sa Hanoi. Kasi dati-dati pa gusto ko nang pumunta ng Hanoi pero hindi talaga ako makapunta kasi ang mahal ng ticket. Pag natitingin ako, nasa around 16,000 to 20,000 ang round trip ng Hanoi. Kaya never ko talaga siyang napuntahan. And super happy ako na nakakuha kami ng ganito kamurang ticket from Vietnam Airlines. To those of you who are asking, no, kung saan ako nakakakuha ng tickets, usually ang ginagamit ko is Google Flights, no. Sa Google Flights, doon yung makikita yung lahat ng mga available flights and makikita nyo rin doon kung ano yung mga mura. Then after ko makita yung Google Flights and for example, nakita ko na itong airlines na to yung mura. Ngayon, pupunta ako sa website ng airline na to and doon ako mismo magbo-book ng ticket. So that's what I do. Number 2, travel tax namin is 3,240. Ang Flora Center Hotel, yung first hotel natin is 4,540. Ang Tiger Sapa Hotel, ito yung hotel natin doon sa Sapa, it's 40,42.76. Tapos nag-add lang ako ng 700 pesos for early check-in. Yung Hanoi Flora Hotel na isang night lang namin pinagsiyan is 2,400. And yung last hotel namin is Hanoi Delica Hotel, it's 8,470. So ang total ng pre-departure expenses natin is 38,492.76. So ayan, day 1 na tayo. I remember fam, dito sa recent vlogs natin sa Hanoi and Bangkok, may mga na-receive tayong comments, no, na binabanggit ko yung price. Ang usual na binabanggit kong price is yung local currency kung nasa saan kami. For example, sa Vietnam, ang lagi kong binabanggit is Vietnamese dong. Sa Thailand naman, ang lagi kong binabanggit is Thailand baht. So may suggestion doon na since binabanggit ko na yung local currency, why not i-convert na natin siya sa screen? O nga, kasi ang ginagawa namin, binabanggit ko, for example, 100,000 Vietnamese dong. Ang lalabas dito sa screen, same din 100,000 Vietnamese dong. So, sinuggest nyo fam na i-convert na natin sa peso for the sake na at least hindi nyo na kailangan mag-calculator pa and nakikita nyo na doon magkano yung equivalent sa peso nung ginagastos natin. No? So, yun. I want you to know na we're taking notes of those comments and i-apply natin siya sa mga susunod na vlog natin. Okay, for day 1, ang Hanoi SIM is 368K. OMG, ito na tayo. From day 1, Vietnamese dong na to. So, K, thousands or million ang spending na dito. Yung Grab namin from the airport to Old Quarter is 255K Vietnamese dong. Tapos, yung Grab to Bun Cha Hong Lien is 33,000 Vietnamese dong. Alam nyo ang muna nito, yung Grab na 33,000 Vietnamese dong. Nasa around 75 pesos lang yan. So, dalawa kami ni Cass. So, parang tagta 30 pesos lang kami. Para ka lang nag-tricycle dito sa Manila. Yan ang sinasabi ko na sobrang mura talaga sa Vietnam. Even if you ride a Grab, para ka lang nag-tricycle sa Manila. Ganon. Eh, what more pa kung tatlo kayo? Yung 75, tagto 25 pesos lang kayo, diba? So, mas mura pa. Anyway, yung kinain natin sa Bun Cha Hong Lien is 175K. Yung Grab to Cafe Gang is 33K. Egg coffee namin ni Cass is 70K. Tapos, nag-Grab to Hanoi Train Market is another 32K. Kumain kami sa Chaka Tang Long, ang Michelin Beef Gourmand Restaurant. It's 398K. Tapos yung Railway Street na juice naming dalawa is 100K. Tapos bumili kaming mango na super sarap. It's 50K. So ang total ng nagastos natin for day 1 is 1,514,000 Vietnamese dong. Pero to give you an idea, no,
ang katumbas lang yan sa peso, nasa around 3,400 pesos. For day 2, dalawa yung ginawa natin. Number 1 is the Hanoi half-day tour. Number 2 is bumiyahe tayo, sumakay tayo ng sleeper bus to Sapa, Vietnam. So, nag-book tayo ng tour sa Klook. Ang name ng tour is Hanoi half-day tour. It's 1.4 million. To be exact, it's 1,434,543 Vietnamese dong. Ito, na-meet natin yung ating unang-unang cute na tour guide, si Tommy. Alam niyo fam, ang dami ko rin na-receive na comments no, na ang cute ng mga tour guides sa Hanoi or sa Vietnam. It's true. Parang sa lahat ng tours na ginawa namin, yung 3 tour guides na yun, lahat sila are very, very cute, very hospitable, and magaling. Magaling as a tour guide. Anyway, yung Lotus Tea and Black Tea natin is 60,000 or 60K. And lunch at Pho Ten Lee Kuk Su, ito yung sobrang sarap na pho, it's 230K. After that, bumalik kami ni Cass sa hotel, nagpahinga. Tapos, ito na yung ready na tayong sumakay ng sleeper bus to Sapa. Yung Grab to Tam V is 32K. Yung Tam V restaurant, it's a 1-star Michelin restaurant in Hanoi. It's 696K. Nag-juice kami at night market na 60K. Yung bus to Sapa is 739K. And taxi to Sapa Tiger Hotel is 100K. So, ang total ng ginastos natin for day 2 is 3.3 million. For day 3 naman, ito na yung Sun World Fancy Pan experience natin in Sapa, Vietnam. Nag-motorbike kami ni Cass for 40K, breakfast at White Cloud. Ito, ang ganda ng ambience dito, ang ganda ng view. Pero yung food na nakain namin is sakto lang, it's 100K. Baguio to hotel is 100K. Nag-motorbike ulit kami to Sun Plaza, it's 40K. Actually, walking distance lang ito from our hotel. Pero paakyat kasi siya, kaya nag-motorbike na lang kami ni Cass. Sun World Fancy Pan ticket is 2.2 million. Funicular one-way ticket is 120K. Nag-lunch kami ng pho sa Sun World, it's 225K. Taxi to Viet Trekking Cafe is 40K. Yung coffee namin doon is 110K. Taxi to Sun Plaza is 30K. Tapos nung gabi, yung motorbike na medyo nagkabudulan pa and nagkaroon ng discussion with the drivers, it's 40K. Tapos yung dinner namin na crispy pata is 567K. So ang total na nagastos natin for day 3 is 3.7 million. Okay, day 4 na tayo. Second day na natin ito sa Sapa, Vietnam, and nag-book kami ng private tour sa Klook. So, ang pangalan ng tour is Sapa Dragon Skywalk and Silver Waterfall Tour. It's 2.7 million. So, around 6,000 pesos. Tag 3K kami ni Cass. Breakfast at Paradise is 110K. Nag-lunch kami at Okuyho. Ito yung masarap na black chicken na niluto sa pumpkin. Super sarap. 540K. Bumili ulit kami ng mango for 40K. Coffee at Kong Cafe is 100K. Nag-dinner kami sa Little Vietnam, 112K. And then foot massage namin ni Cass is 600K. Tapos nag-taxi na ulit kami from hotel to the bus stop, 50K. And then yung bus to Hanoi is 739K. Then Grab to hotel is 47K. So ito na yung nag-check-in kami sa Hanoi Flora Hotel. So ang total na nagastos natin for day 4 is around 5 million Vietnamese dong. Okay, day 5 na tayo. Ito medyo chill itinerary kami ni Cass kasi pinili ko talagang chill dahil galing pa sa biyahe, no? Sleeper bus from Sapa. So, ito medyo chill. Nag-book ulit ako ng tour sa Klook. Hanoi Street Food Tour with Water Puppet Show. Ito yung na-meet natin. Yung isang cute na tour guide ulit natin, si Alex. So, yung food tour is 1.2 million. So, itong Hanoi Street Food Tour, super okay na tour to. Ang sarap ng mga pagkain natin, Rai, and ang saya na mas malalaman mo yung history nung old quarter, pati yung mga food na pupuntahan ninyo. So, super okay nitong tour na to. Highly, highly recommended. Nag-check-in kami ni Cass sa Hanoi Delica Hotel. Bumili kami ng King Roti for 20K. Nag-dinner kami sa Supga. Ito yung may Hainanese chicken rice. Tapos may mga chicken innards na super sarap. Ito super good nito. 34.5K. Tapos nag-dessert kami yung mixed fruit. It's 75K. Itong mixed fruit na to, nadaanan lang namin. Nakita namin ang daming kumakain. Tapos, nakita namin may mga yellow, may mga prutas. Hala, ang sarap naman ito. So, tinry namin. Ang sarap na. So, ang total na nagastos namin for day 5 is 1.3 million Vietnamese dong. For day 6 naman, nag-book ulit kami ng tour sa Klook. It's the Instagram Incense Village Tour plus Beer Street. Pumunta kami sa gabi. And itong araw na to, ito yung pinakakinilig si Casby doon sa tour guide natin na si Bruno. Na hanggang ngayon,
Char! Char lang, binulong pa talaga no? Anyway, it's an Instagram incense village tour. Ito yung pupunta kayo sa paggawaan ng mga insenso, tapos picture-picture kayo doon for Instagram, ganon. Hawak kayo ng mga sombrero, basta maganda yun. Enjoy yung activity and malalaman nyo kung paano gumagawa ng incense ang mga Vietnamese. And then, nag-coffee kami sa Train Street, 60k. Orange juice is 30k. Tapos, nag-lunch kami ni Kaz sa Met. Itong Met na to, maraming mga branches to sa Hanoi and masarap ito. It's a Vietnamese restaurant. Tapos, ano sila, vegetarian, ganon. Tapos, yung Hanoi Beer Street namin is 395k. So, ang total na gastos namin for day 6 is 2.6 million Vietnamese dong. For day 7 naman, ito yung pasalubong shopping in Hanoi. Pumunta kami ni Kaz sa Dong Xuan Market, tapos nag-Lotte Sky tayo, diba? So, nag-breakfast kami at Banh Mi 25 is 150k. Nag-grab to Dong Xuan Market, it's 32k. And then, doon namili na kami. Konti lang yung mga binili namin doon, mga coffee lang, tapos mga ilang nuts lang. Grab to Lotte Center Hanoi, it's 64k. Tapos, yung Lotte Sky ticket natin is 404k. Yung grab natin to Old Quarter is 84k. And yung lunch natin at 47 Kum Sun Dao Tui 2, it's 200k. Ito super sarap nung ating lunch dito. Ito yung parang ribs na malasang malasa. Ang sarap nito. Grab to hotel is 32k. Tapos Pure Bliss Special Massage is 750k. Okay, next. After nito, ito yung umuwi na si Casby. Nag-grab na siya going to the airport and natin siya ni Bruno. Char ulit. Anyway, the next day, kumain tayo sa Don Duck Restaurant. It's 225k. Tapos yung grab bike natin to Kong Cafe is 15,600. Tapos yung coffee natin at Kong Cafe is 49k. And then yung grab to airport natin is 279k. So, ang total na nagastos natin for day 7, actually, day 7 and 8 na to, pinagdugtong ko na lang kasi technically, hanggang day 7 lang talaga kami ni Kaz. Just had to extend kasi kinabukasan pa yung naging flight ko to Bangkok. So, ang total na nagastos natin for day 7 is 2.2 million Vietnamese dong. So, ito na, total na tayo. So, ang total ng Vietnamese dong na nagastos natin is 19.9 million. Ang katumbas niyan sa peso is 45,765.18. Kung isasama mo pa yung mga pre-departure expenses natin, ang total overall na nagastos namin ni Casby sa Hanoi is 84,257.94. So, kung i-divide mo yan sa dalawa, tag 42,128.97 kami ni Casby. So, baba tayo. Gumawa lang ulit ako ng total dito. Kung ihiwalay lang kasi natin yung flight, kasi yung flight maaring makakuha pa kayo ng piso fare, so mas mura pa, or mas maaring mas mahal pa yung makuha ninyo, no? So, kung ihiwalay natin ng flight, it's around 69k. So, pag dinivide yan, around 34k. So, yan ang nagastos namin ni Kaz sa Hanoi, Sapa, Vietnam trip namin, no? I feel this is very sulit na. For around 40,000 pesos, you get to explore Hanoi and Sapa for 7 days. And ang dami naming napuntahan, ang dami naming nakainan, mga Michelin Bib Gourmand restaurants yung mga nakainan namin. And masasarap talaga. Ang dami naming na-experience. The food tour, the puppet show, nakarating kami ng Sapa, Sun World Fancy pa, nakapag-private tour pa kami. Overall, lahat nung nagawa namin sa Hanoi, I feel sobrang sulit na nung 42,000, no? Again, kanya-kanya naman tayo. Maaring mas makatipid pa, mas maititipid pa to, depende sa mga kakainin, sa mga experiences na gustong gawin, pero nasa sa atin na yan. But at least, ginawa ko itong vlog na to to give you an idea magkano yung kailangan nyo i-prepare. If you also wanna do the activities na ginawa namin ni Kaz, kung gusto nyo sundin itong itinerary na ito, kung gusto nyo rin kainan yung mga Michelin Bib Gourmand restaurants na kainan namin, ayan, eto na siya. Mag-prepare kayo ng 40,000 pesos each kung gusto nyo gawin itong full 7 days itinerary
namin. So, may nakuha pala akong comment, fam, no, na bakit daw ako promote ang Michelin Bib Gourmand restaurants, ganon. Siguro dahil natutuwa ako kasi sobrang accessible ng mga Michelin Bib Gourmand restaurants sa ibang bansa. Kasi dito sa Pilipinas, no, hindi naman sa inaano ko yung country natin, pero yung accessibility ng mga ganong restaurants dito sa Pilipinas, especially sa Manila. Kung gusto mong kumain ng mga Michelin dito sa Pinas, medyo gagastos ka talaga kasi meron tayong mga Michelin starred restaurants dito pero mga high-end and kailangan medyo gumastos ka. Hindi kagaya doon sa Hanoi and sa Bangkok. Medyo na-appreciate ko lang kasi sobrang accessible ng mga Michelin Bib Gourmand restaurants doon. Like parang magta-tricycle ka lang, nandun ka na, tapos makakakain ka. Ang mura lang for around 200 to 400 pesos, makakakain ka na ng ganun. I feel na parang mas nasusulit natin yung tour kasi nakakakain tayo sa mga ganitong mga Michelin Bib Gourmand restaurants. Pero hindi naman natin sinasabing huwag tayong kumain sa mga local restaurants, sa mga street food, ganyan. Kasi masasarap din naman yon for sure. Yun nga lang, may recognition kasi itong mga to. For me, sa experience ko, pag pumunta ka sa mga ganong restaurants, medyo sureball na masarap yung pagkain nila. Pero again, taste is subjective. Hindi naman porket Michelin Bib Gourmand siya, sure na masasarapan ka. So, kanya-kanya naman tayo ng taste. So, sana na-clear natin yan, fam, no? Hindi ko naman pinopromote yung mga Michelin Bib Gourmand restaurants, pero sinishare ko lang sa inyo na ganun siya ka-accessible dito sa Hanoi and sa Bangkok. So, yun lang. Anyway, sana nakakuha kayo ng maraming information dito sa vlog na to. Kung nagpaplano kayong pumunta ng Hanoi, I say go nyo na yan, i-book nyo na yan. Sobrang sulit sa Hanoi and Sapa. And ang saya pumunta doon, ang mura ng lahat, sobrang hospitable ng mga tao, mababait ang mga tao. Everything's accessible, lalo na sa Hanoi, Old Quarter, nandun na lahat. Pag nag-grab ka, para ka nang nag-tricycle. Yung food, ang sarap. Sapa, ang ganda. Hanoi, chef's kiss. So, ayun fam, kung may mga suggestions and recommendations pa kayo about Hanoi and Sapa, lagay nyo lang yan sa comment section para for the sake din ng mga ibang fam natin na nagpaplano rin pumunta ng Hanoi and Sapa, makakuha din sila ng ibang information dito sa comment section. So, yun lang fam, i-end ko na itong vlog. So, before I end the vlog, please do follow me sa aking mga social media accounts, JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Also fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe para maging updated kayo sa lahat ng mga magiging uploads natin. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on the next vlog. Bye!